Kabanata 281. Sa paglipas ng mga nakaraang araw kasama si Tyrion, naramdaman ni Sandy na tumaas ang kanyang katayuan. Kaya, siya ngayon, hinamak si Layton. Natigilan si Layton. Pagtingin kay Sandy, isinumpa niya ito sa kanyang puso ngunit binigay niya ang numero ni Josephine. Gayunpaman, agad namang tumawag si Sandy. Sa sandaling iyon, nakaupo si Josephine sa looban. Nababagot at hindi nasisiyahan. Ganito naman, maraming araw, at ni minsan ay hindi dumating si Jared. Galit pa rin ba siya sa akin noong isang araw? Si Josephine ay nahuli sa isang dilema. Gusto niyang hanapin si Jared. Pero at the same time, umaasa siya, lalapit muna si Jared at hahanapin siya. Maya-maya lang, tumunog ang phone niya. Inakala ni Josephine na si Jared iyon. Kaya masayang hinablot niya ang kanyang telepono. Gayunpaman, nakita niya na ito ay isang tawag mula sa hindi kilalang numero. Kamusta? Sinagot ni Josephine ang tawag. Josephine, ako si Sandy. Nasa 17 Phoenix Road ako. Gusto kitang makilala para pag-usapan si Jared. Sa sandaling sinagot ang tawag. Sinabi ni Sandy ang kailangan niyang sabihin sa mayabang na paraan. Meron siyang talagang walang respeto kay Josephine. Noong nakaraan, hindi kailanman nang ahas si Sandy na kausapin si Josephine sa ganoong paraan. Gayunpaman, ngayong kasama na niya si Tyrion. Naging mas matapang si Sandy kaysa dati. Ano? Dahil lang sa sinabi mong pumunta ako. Dapat kong gawin ang sinabi mo. Sino ka ba sa tingin mo? Nagalit si Josephine sa inasta ni Sandy. Josephine, kung natatakot ka, huwag kang lumapit. Bago pa makasagot si Josephine ay pinatay na ni Sandy ang tawag. Sa sobrang galit ni Josephine ay namula ang mukha. Anong big deal? Tingnan natin kung anong balak mo. Tumayo si Josephine at nagmaneho papunta sa Phoenix Road. Pagdating niya doon, nakita niya si Sandy na naghihintay sa kanya. Bumaba siya sa kotse niya at tinanong si Sandy. So, what is it regarding Jared that you want to tell me? Ngumisi si Sandy ng malademonyo at sinabing, gusto kong sabihin sa iyo na malapit nang mamatay si Jared. Nang makita ni Josephine ang ekspresyon ni Sandy, bumilis ang tibok ng puso niya. Pinandilatan niya si Sandy at sinabing, tumigil ka, nagsasalita ng basura. Bakit namatay si Jared? Hindi siya nagsasalita ng basura. Malapit nang mamatay si Jared dahil papatayin ko siya. Sa sandaling iyon, lumitaw si Layton kasama ang 2 bodyguard mula sa pamilya Whittaker. Anong ginagawa niyo? Napaatras ng ilang hakbang si Josephine sa takot. Pakiramdam niya ay may mali. Malalaman mo sa lalong madaling panahon. Napangiti si Layton. Kunin mo siya. Umakyat ang 2 bodyguard para hawakan si Josephine at itinulak ito. Pagkatapos noon, nilagyan nila siya ng sako. Inihagis sa ball. At nagmaneho. Napangiti si Sandy habang pinagmamasdan ang sasakyang papaalis. Sa mansyon sa tuktok ng Dragon Summit. Naging abala si Jared sa paglilinang at paggawa ng revitalizing mga table tasks. Sa sandaling ito, tumunog ang kanyang telepono. Si William iyon. At mukhang nag-aalala siya. Jared, kasama mo ba si Josephine? Hindi. Hindi siya. Anong nangyari? Kumunat ang noo ni Jared. Masamang balita. Nawawala si Josephine. Tinawagan ko siya. Ngunit walang sumasagot. Wala rin ang sasakyan niya sa bahay. Hindi pa siya nawawala ng ganito dati. Nag-aalalang sabi ni William. Ginoo, Sullivan. Huwag kang mag-alala. Pupunta ako ngayon din. Agad na tinungo ni Jared ang tirahan ni Sullivan. Habang papunta doon, ilang beses niyang tinawagan si Josephine. Ngunit walang sumasagot. Dahil sa pagkabalisa ay mabilis niyang tinawagan si Tommy. Tommy, kunin ang bawat lalaking available at hanapin sa buong lungsod si Josephine. Bantayan ang, pati kotse niya, ay salinabilin ni Jared. Hindi nang ahas magtanong si Tommy. Ipinakalat niya ang buong Templar Regiment. Gayon din ang mga bagong recruit. Crimson Dragon Gang. Libo-libong lalaki ang naghahanap ngayon kay Josephine sa buong Horrington. Hindi nagtagal.
Dumating si Jared sa tirahan ng Sullivan. Nag-aalalang naglalakad si William sa looban ng. Nakita niya si Jared. Ginoo, Sullivan, huminahon ka. Sinabi ko na kay Tommy na kunin lahat ng lalaki para hanapin siya. I'm sure gagawin natin. Makatanggap ng ilang balita sa lalong madaling panahon. Patuloy na inaliw ni Jared si William. Marahil ay lumabas siya para magsaya at iniwan ang kanyang telepono. Ang kotse, iyon lang din ang nasabi ni William sa kanyang sarili. Gayunpaman, lumalakas ang nagbabantang pakiramdam sa kanya. Maya-maya, tumawag si Tommy para ipaalam kay Jared na nahanap na nila ang sasakyan ni Josephine sa Phoenix Road. Pero, walang bakas sa kanya. Wala ring surveillance camera sa lugar na iyon. Tanong ni Tommy, sa paligid. At may nagsabi sa kanya na si Josephine ay dinukot. Nang marinig iyon ni Jared, biglang lumabas ang nakamamatay na aura sa kanya. Namumula ang kanyang mga mata. Jared, may nangyari ba kay Josephine? Nadurog ang puso ni William nang makita ang ekspresyon ni Jared. Ginoo, Sullivan, may nakakita ba sa kanya noong umalis siya ng bahay? Tanong ni Jared. Oo. Sinabi ng isa sa mga katulong na umalis si Josephine nang may pag-aalinlangan pagkatapos makatanggap ng tawag sa telepono. Sagot ni William. Ginoo, Sullivan, magpahinga ka muna sa bahay. Hahanapin ko si Josephine at ibabalik ko siya. Pagkasabi noon ay tumalikod na siya at umalis sa tirahan ng Sullivan. Saktong dumating si Tommy. Sumakay si Jared sa kanyang sasakyan at nagmamadaling pumunta sa isang telecommunications company. Siya, nais niyang malaman ang pagkakakilanlan ng huling tumawag kay Josephine. Para sa taong iyon, may kinalaman sa pagkawala niya. Gamit ang koneksyon ni Tommy, nalaman niya ang numero ng telepono ng huling tumatawag kay Josephine. Telepono, nang tingnan niya ang pamilyar na numero. Napuno ng bloodlust ang mga mata niya. Tinanong ni Tommy, Panginoon, kaninong numero iyon? Sa bahay ni Sandy. Utos ni Jared. Pagkatapos noon, sumandal siya sa upuan sa harap ng pasahero at sumara. Kanyang mga mata, naunawaan ni Tommy at nagsimulang magmura. Hindi nagbago ang madugong B** na iyon. Tinapakan niya ang accelerator at mabilis na tinungo ang bahay ni Sandy. Paulit-ulit na pinapahiya ni Sandy si Jared. Ngunit hindi niya ito pinatay. Hindi niya inaasahan na itutulak niya ito. Ang swerte niya. Ilang sandali pa ay nakarating na sila sa tirahan ni Sandy. Bumaba sina Tommy at Jared sa sasakyan at tumunog. Ang doorbell. Sino yan? Lumabas ang ina ni Sandy na si Melinda na nakagown. Nagulat siya nang makita niya sina Tommy at Jared nang buksan niya ang pinto. Jared, anong ginagawa mo sa akin? Bahay. Nasaan si Sandy? Sabihin mo sa kanya na lumabas ka na. Sabi ni Jared na may malamig na mukha. Wala siya sa bahay. Anong gusto mo? Kumikislap ang mga mata ni Melinda. Tanda na siya, nagsisinungaling. Moherf asterisk tapper. Sabihin mo ang B** na iyon na lumabas na kaagad. Hinawakan ni Tommy ang kwelyo ni Melinda at itinaas. Natulala si Melinda. Itigil mo yan. Bitawan mo ang nanay ko. Sa pagkakataong iyon, nagmamadaling lumabas si Sandy sa kanyang silid. Jared, wag mong isipin na big shot ka dahil lang. Alam mo Tommy, babae na ako ngayon ni Tyrion. Naglakas loob ka bang saktan ang pamilya Whittaker? Tanong ni Sandy. Mayabang. Sampal. Isang mahigpit na sampal ang ibinigay ni Jared kay Sandy nang walang pag-aalinlangan. Nakaramdam ng pagkahilo si Sandy. At nalaglag ang ilan sa kanyang mga ngipin. Palabas. Jared, how dare you hit my daughter? Papatayin kita. Sigaw ni Melinda nang makita iyon. Sinuntok ni Tommy si Melinda sa mukha. At lumabas ang dugo sa bibig niya. Hindi niya kaya magsalita pagkatapos nito. Humakbang si Jared at hinayla ang buhok ni Sandy. Nagtatakang tanong niya, nasaan si Josephine? Sandy returned his glare and raged. Don't you dare hit me. Jared. O darating si Mr. Whittaker para sa iyo. Ulo. Sampal. Sampal. Walang awa siyang sinampal ni Jared.
Natanggal ang nakababahala na bilang ng kanyang mga ngipin at naging sanhi ng pamamaga ng kanyang mukha. Masakit. Isang beses pa lang kita tatanungin. Nasaan si Josephine? Si Sandy ay mukhang mas maamo habang nauutal. Hindi ko alam. Paano ko malalaman kung nasaan siya? Ang sagot niya ay nagdulot ng pagkasimangot sa mukha ni Jared. Hindi ko akalain na magiging matigas ang ulo niya. Kumalas siya sa pagkakahawak sa kanya at nag-utos. Tommy, alam mo na ang gagawin. Tumango si Tommy. Pinalo si Sandy para takutin siya na ibunyag ang kinaroroonan ni Josephine. Nagbunga ito ng mahina ang pagpipe ni Sandy. Okay, sinasabi ko, sasabihin ko. Siya ay nakahiga sa isang banten sa lupa. Isang gulo ng mga pasa at bali ng mga paa. Lumuhad si Jared at malamig na tinitigan siya na walang bakas ng awa sa mga mata nito. Natatakot niyang pag-amin. Ang alam ko lang ay kinuha ni Layton si Josephine. Ang trabaho ko ay akitin siya. At, si Tyrion ang may pukana ng lahat ng ito. Pero I swear, wala akong ideya kung nasaan siya ngayon. Alam niyang kailangan niyang maging tapat kay Jared kung nais niyang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Napataas ang kilay ni Jared sa pag-aalala. Si Josephine ay nasa hindi maisip na panganib kung sina Layton at Tyrion. Sa likod ng pagkidnap niya, he swore under his breath, Layton Scott, niligtas kita minsan, pero mukhang determinado kang ligawan ang iyong sariling kamatayan. Isang nakamamatay na aura ang lumabas sa pagkatao ni Jared. At maging si Sandy ay kinilig sa tindi ng kanyang damdamin. Ano ang susunod nating gagawin? Mr. Chance. Tanong ni Tommy. Ipinahayag ni Jared. Palibutan ang ating mga tauhan sa tirahan ng Scott. Huwag hayaang makatakas ang sinuman sa kanila. Naiintindihan. Tumango si Tommy at agad na nag-ayos para dugtungan ang tirahan ni Scott. Maaari akong maging maawain kung hindi nasaktan si Josephine. Kung hindi, pagbabayaran ninyong lahat ang kasalanang ito sa inyong buhay. Pagkasabi noon, nagmaneho si Jared ng mabilis hanggang sa makakaya niya patungo sa tirahan ng Scott. Samantala, ngumunguya ng sigarilyo si Tyrion habang nakatingin sa isang walang malay na si Josephine sa isang abandonadong pabrika sa labas ng Horrington. Nakakabighani. Siya ay isang ganap na obra maestra. Napabuntong hininga si Tyrion sa sarap habang pinagmamasdan ang paksa ng kanyang kinahuhumalingan. Naiinip na si Layton. Tinanong niya, tatawagan ba natin si Jared? Mr. Whittaker. Gusto niyang maalis si Jared sa lalong madaling panahon sa halip na mabuhay sa takot. Magwala ka. Ako ang magdedesisyon kung kailan aanyayahan ang ating mahal na Jared. Tumahol si Tyrion. Natakot si Layton. Nagmamadaling lumabas ng kwarto. Ilang sandali pa ay nagkamalay na si Josephine. Natarante siya nang malaman niyang nakatali siya. Mabilis na tiniyak ni Tyrion. Huwag kang matakot, Josephine. Hindi kita sasaktan. Gusto ko lang makausap. Ikaw, Tyrion. Natigilan si Josephine. Bakit mo ako kinidnap? Nagkakamali ka. Inagaw ka ni Layton. And I came to save you. Madaling pagsisinungaling ni Tyrion. Lumapit siya, Josephine at pinalaya siya mula sa kanyang mga gapos. Nabawasan ang kanyang pagkataranta habang kinakalag siya ni Tyrion. At lalong bumuti ang kanyang mukha. Anong nangyari? Tanong ni Josephine. Iniikot ang kanyang mga pulso para mabawasan ang sakit. Sumagot si Tyrion. Nananatiling mapaghiganti si Layton kay Jared. At ginagamit kanya bilang pain para akitin si Jared dito at patayin siya. Naalarma si Josephine at nakiusap. Bigyan mo ako ng telepono. Tyrion. Kailangan kong tawagan si Jared at bigyan ng babala. Ang kanyang pag-aalala ay nag-apoy sa paninibugho ni Tyrion. At siya ay dumura. Bakit ka nag-aalala sa isang ex-convict? Nagulat si Josephine sa kamandag sa sinabi ni Tyrion. Lumaki ang kaba sa dibdib niya habang nagtatanong. Nag-aalangan. Ano ang sinasabi mo, Tyrion? Ano pa ang maaari kong pag-usapan? Pinipilipit ng galit ang mga katangian ni Tyrion habang nagpatuloy. I've been panliligaw sa iyo ng maraming taon na walang pakinabang. Ngayon, nahulog ka na sa isang ex-convict ng lahat ng tao.
Sabihin mo sa akin. Kumusta ako? Mas malala pa kay Jared. Hinawakan niya ang siko ni Josephine sa gitna ng mapupusok niyang pananalita. Tyrion, sino ang nagsabi sa iyo ng lahat ng ito? Sa wakas ay natukoy ni Josephine ang pinakabuod ng usapin. Dapat may nag-tip sa kanya. Alam ni Tyrion. Lahat sa Horrington kahit na nasa malayong Summerbank. Hinigpitin ni Tyrion ang pagkakahawak sa kanyang siko at sinabing, wala kang kinalaman iyan. Sabihin mo sa akin. Paano ang mas magaling si Jared kaysa sa akin? Napangiwi si Josephine sa sakit at sumigaw. Bitawan mo ako. Sinasaktan mo ako. Hindi ka katulad ni Jared. Sinaman niya ito ng masamang tingin. B***. Tumahol si Tyrion at sinampal ang mukha ni Josephine. Kumikirot ang pisngi niya ng masakit. Sumigaw si Tyrion. Makinig kang mabuti. Masasaksihan mo ang pagkamatay ni Jared sa aking mga kamay ngayon. Walang may kaya. Inagaw mo sa akin ang babae ko. Hinding-hindi kita mapapatawad kapag sinaktan mo si Jared. Banta ni Josephine. Napangisi si Tyrion. Pinasisiglo mo lang ang aking determinasyon na pahirapan si Jared. Tumalikod siya at lumabas ng kwarto. Sinara ang pinto sa likod niya. Kinalampag ni Josephine ang pinto at sumigaw. Bitawan mo ako, Tyrion. Paalisin mo ako sa lugar na ito. I swear, papatayin ko. Ikaw kung saktan mo si Jared. Ang kanyang mga banta ay hindi narinig. At ang kanyang mga pagtatangka na tumakas ay walang saysay. Maya-maya, napagod siya at napasandal sa pader. Nanalangin siya ng tame time. Jared, please, pakiusap, huwag kang sumama. Masayang walang pakialam sa problemang mangyayari sa pamilya Scott. Pinangunahan ni Yoel ang isang family meeting. Para pag-usapan ang kanilang sitwasyon matapos ialok ang kanilang property development companies kay Jared. Sa kabila ng pag-secure, kanilang kaligtasan. Natagpuan na ngayon ng mga Scott ang kanilang mga sarili sa isang tiyak na sitwasyong pinansyal. Ang mga kumpanya ay binubuo ng kalahati ng mga ari-arian ng pamilya Scott. Ang pagkawala ng napakalaking bahagi ng kanilang. Ang kayamanan ay isang nakakabigla na dagok. Mula sa pagkakaupo niya sa yulunan ng silid. Mariing ibinalita ni Yoel. Basta Scott ka, obligadong magpanggap ng mababang profile sa publiko. Ang aming impluwensya ay hindi kasing lakas ng dati. Magiging tayo. Pagsasayos din ng mga alokasyon ng lakas tao. Biglang pumasok sa silid ang isang tauhan ng sambahayan at nagulat. Matandang Mr. Scott, masama ito. May isang tao. Napalibutan ng Scott residence. Ano? WHO. Dumagundong si Yoel. Maaaring mas mahina na ang pamilyang Scott ngayon. Ngunit hindi namin panindigan ang anuman. Pang-aapi sa ating pamilya. Lahat, sama-sama nating haharapin ang mga hooligan na ito. Lumabas ang mga Scott sa ilalim ng utos ni Yoel. Pagkalabas niya sa kanyang bahay, biglang huminto si Yoel sa kanyang kinatatayuan. Namuo ang galit sa mukha niya. Sa isang placating smile na may kahanga-hangang bilis. Bati niya, Mr. Pagkakataon, Mr. Lewis. Anong sorpresa? Please, pumasok ka at maupo ka. Pinandilatan niya ang katulong na nagpaalam sa kanya ng mga bisita. Bakit hindi niya iniulat ang mga bagay ng mas malinaw? Kung alam ko lang na nandito sina Jared at Tommy, hindi ko na sana narally ang buong pamilya ko para harapin sila. Ang alipin ay nakadama rin ng mali. Ang matandang Mr. Scott ang nagmamadaling umalis bago ako matapos magpaliwanag. Bagay. Si Jared ay mukhang masama ang loob habang si Tommy ay nagtanong. Nasaan ang anak mo na si Layton? Ilabas mo ang kanyang asterisk sa. Dito na agad. Halos huminto ang puso ni Yoel nang marinig ang sinabi ni Tommy. Ano na ang ginawa ng anak kong bobo? Ginoo, Lewis, wala sa bahay ang anak ko. Sinusubukan na rin ng mga tauhan ko na makipag-ugnayan sa kanya. Bulalas ni Yoel. Tinangka nga niyang tawagan si Layton kanina para sa family meeting nila. Pagkatapos ng ilang nabigong pagtatangka, sumuko na si Yoel at sinimulan ang pagpupulong nang wala si Layton. Sino sa tingin mo ang niloloko mo? Sumumpa si Tommy habang sumusugod at hinawakan si Yoel sa kanya. Kwelyo ng kamisete.
Namutla si Yol at napamura. Hindi ako nagsisinungaling. Mr. Lewis, I swear to God nagsasabi ako ng totoo. Hindi ko talaga kaya. Abutin mo ang anak ko. Bitawan mo siya. Tommy, utos ni Jared. Ang takot ng matanda ay sapat na patunay ng kanyang katapatan. Pinakawalan ni Tommy si Yol, na ikinagaan ng loob ng huli. Maingat na tanong ni Yol. Mr. Pagkakataon, Mr. Lewis, ano, may ginawa na ba ang hanggal kong anak para masaktan kayong dalawa this time? Naprovoke kami ni Layton at ang mga Sullivan sa pamamagitan ng pagkidnap kay MS. Josephine Sullivan. Dumura si Tommy. Muntik nang mahulog si Yol sa gulat. Galit na sabi niya, "Ti itong tanga. How dare he kidnap MS Sullivan?" Ang relasyon ni na Jared at Josephine ay pampublikong balita sa puntong ito. At ang mga aksyon ni Layton ay halos hindi ganoon. Nang lalaking walang alam. Ang mga Sullivans ay ang pinakamayamang pamilya sa Horrington. At napanatili nila ang isang panahunan. Ngunit sibil na relasyon sa mga Scott. Kung si Layton ang may pukana sa pagkidnap kay Josephine. Ang Sullivan. Ang pamilya ay walang pag-aalinlangan tungkol sa paggamit ng kanilang napakalaking kayamanan upang sirain ang pamilyang Scott. Tommy dealt the final blow by declaring. Kinumpirma ng aming source na kasali si Layton. Tanga. Isang ganap na tanga. Kinabog ni Yol ang kanyang dibdib sa sobrang galit bago inutusan ang mga Scott. Sumakay na kayo, mga telepono at makipag-ugnayan sa Layton ng sabay-sabay. Uutusan siyang bumalik sa sandaling ito. Babaliin ko ang dalawang paa niya. Ang mga miyembro ng pamilyang Scott ay tumakbo upang tawagan si Layton nang tumunog ang telepono ni Jared. Sinagot ni Jared ang tawag. At ang malambing na boses ni Layton ay dumaan sa receiver. Jared, nasa akin si Josephine. Mga kamay ngayon. Kung gusto mong panatilihin siyang ligtas, pumunta sa abandonadong pabrika sa kanlurang bansa ng Horrington. Dapat kang magpakitang mag-isa. Kung hindi, si Josephine ay nasa panganib. Napabuntong hininga si Jared. Fine. Kung hinawakan mo ang isang buhok kay Josephine, ipapadala ko ang buong pamilyang Scott sa kabilang buhay. Naglabas siya ng nakamamatay na aura na naging dahilan upang manginig sa takot ang lahat sa tirahan ng Scott. Kasama na, Yol. Ang Scott Patriarch ay sumigaw sa kanyang anak. ****starred ka. Palayain si MS Sullivan sa sandaling ito at bumalik sa humingi ng awa. Tila nabigla si Layton sa utos ng kanyang ama. Ngunit tumugon siya ng may pagsuway. Stay out of this, Dad. Hindi sasaktan ni Jared ang pamilya natin ngayong mayroon na tayong mas makapangyarihang taga-suporta. Ngumisi si Jared bilang sagot. Ang ibig mo bang sabihin ay ang pamilyang Whittaker mula sa Summerbank? Walang makakaya. Para iligtas ka kapag nandoon na ako. Tama na sa mga walang laman mong pagyayabang. Jared, kung sasaktan mo ang sino man sa pamilya ko, kukunin ko si Josephine para iikot. At may mga larawan nito na nakaplaster sa bawat ibabaw na maiisip. Tingnan natin kung gaano ka kakavalier. Nagpatuloy si Layton sa pagmamakaawa. Tila hindi natinag sa mga pagbabanta ni Jared. Umasa siya sa Whittakers upang isulong ang kanyang mga plano sa tagumpay. Huwag kang maglakas loob. Namula si Jared. Namumula ang kanyang mga mata sa galit. Si Layton ay tumawa ng masama at tumugon. Bakit hindi ako? Nasa akin na ngayon si Josephine. At maaari kong paglaruan. Siya sa gusto ko. Halika na. Magmakaawa ka sa akin. Magmakaawa sa akin na iligtas siya. Kung gagawin mo, hahayaan ko siyang mag-isa hanggang sa iyo. Dumating. Napakuyom ang panga ni Jared bago nagsalita. Please wag mong hawakan si Josephine. Mas ganyan. Bilasan mo na. Ubos na ang pasensya ko. Tinapos ni Layton ang tawag sa pamamagitan ng final. Panunuya. Galit na galit si Jared habang inutusan si Tommy. Panoorin mo sila. Huwag hayaang makatakas ang sinuman. Dapat ba akong sumama sa iyo? Mr. Chance. Nag-aalalang tanong ni Tommy. Bagamat hindi niya pinagdudahan ang mga kakayahan ni Jared. Mukhang handa si Layton. At si Jared ay maaaring maging
Tumatakbo ng husto sa panganib. Huwag kang mag-alala. These clowns are child's play to me. Paninigurado ni Jared sa kanya bago siya umalis. Mahina na bumagsak si Yoel sa lupa habang pinagmamasdan ang pag-alis ni Jared. Alam niyang ang kapahamakan ni Layton ay hindi maiiwasan. Matandang Mr. Scott. Isang utusan ang sumugod para tulungang makatayo si Yoel. Kumaway si Yoel sa kanyang tulong at nagbitiw na bamulong. Go! Dapat tayong maghanda para sa libing ni Layton. Isang puting off-road na sasakyan ang huminto bago ang pasukan sa isang abandonadong pabrika sa kanlurang bansa ng Horrington. Bumaba si Jared sa sasakyan. Naglabas ng nakamamatay na aura. Layton uttered. Nandito na siya. Ang malungkot na pagdating ni Jared ay nagpasigla sa kanyang pananibik at kaba. Tinanong niya si Tyrion. Medyo malakas si Jared. Mr. Whittaker. Sigurado ka bang matatalo siya ng mga tanod mo? Narinig ng mga gwardya si Layton. At nanlamig ang kanilang mga ekspresyon. Ang isa sa kanila ay umiwas ng kamao sa isang napakalaking blok ng semento sa tabi niya. Nagpapadala ng mga shrapnel ng semento na lumilipad sa buong silid at inilantad ang bakal na frame nito. Natahimik si Layton. Mapang-uyam na sinabi ni Tyrion. Ang mga lalaking ito ay ang pinakamahusay sa sining ng panloob na enerhiya. Madali nila. Pumatay ng baka sa isang suntok. Sa tingin mo ba ay mag-aaway sila sa isang tao lang? O syempre hindi. Sabik na tumango si Layton. Kung hindi nila mapasuko si Jared. Nandyan pa rin ako. Dahil doon. Naglabas ng baril si Tyrion. Kanyang bulsa. Nireload niya ang handgun sa harap ni Layton at nag-isip. Maaaring magaling si Jared. Ngunit kahit siya ay hindi makaiwas. Isang bala. Layton boomed. Haha, patay na karne ni Jared. Walang magliligtas sa kanya ngayon. Ang handgun ay umabot ng milya-milya sa pagpapatahimik sa pagkabalisa ni Layton. Kung tutuusin, walang kapantay ang mga hubad na kamao ni Jared sa A. Nakamamatay na putok ng baril. Narinig ni Josephine ang kanilang pag-uusap. Namuo ang gulat sa kanyang dibdib nang mapagtantong si Tyrion iyon. May baril. Hindi ako papayag na ipagsapalaran ni Jared ang buhay niya para sa akin. Dear God, hindi ko kayang panoorin siyang mamatay. Papaano ko? Babalaan siya kapag nakakulong ako sa hovel na ito. Nagsimula nang lumapit si Jared sa abandonadong pabrika. Ang kanyang espiritual na enerhiya ay naglakbay sa buong kalawakan, na nagpapahintulot sa kanya na maramdaman ang lahat sa isang 10 metrong radius. May nakita siyang dalawang buff men na nakabantay sa entrance. Ang kanilang napakalaking build ay nagpapahiwatig na sila ay sanay. Mga mandirigma. Si Layton ay nakaupo sa isang upuan. Ang kanyang mga paa ay nakakross ng maluwag. Nakatitig siya kay Jared ng panunuya. Ang panghahamak nito. Para sa huli ay malakas at malinaw. Sa kanyang mga mata, si Jared ay isang lalaking nakatadhana sa bitayan. Hindi ako makapaniwalang naglakas loob kang magpakitang mag-isa. Jared, hanga ako sa iyong hanggal na dignidad. Napangisi si Layton. Nang makatayo siya, kalmadong sagot ni Jared. Cut the crap, nasaan si Josephine? Nakilala ni Josephine ang boses ni Jared at sumigaw. Nandito ako, Jared. Takbo. May baril sila. Noontog siya. Ang pinto ng buong lakas. Narinig ni Jared ang kanyang mahinang pakiusap na nagmumula sa isa sa mga silid at tumakbo siya papunta dito. Agad namang nilapitan siya ng 2 bodyguard at hinaranggan ang kanyang pag-abante. Binuksan ang pinto ng silid mula sa loob. At halos itinulak ni Tyrion si Josephine palabas. May hawak na baril. Mukha siyang gusot at minamaltrato. Dahil sa kanyang kulot na buhok at madungis na mukha. Nang makita niya si Jared. Sumigaw siya. Iwan mo ako, Jared. Hindi sila maglalakas loob na patayin ako. Iligtas ang iyong sarili. Go! Tumahimik ka. Sigaw ni Tyrion. Pinatahimik siya ng isang malakas na sampal. Lumaki ang nakamamatay na aura ni Jared at napuno ang silid. Dahilan para manginig si Tyrion. Mabilis na itinutok ni Tyrion ang baril ng kanyang baril sa ulo ni Josephine. Nagbanta siya, kung gagawa ka pa ng isang hakbang. Babarilan ko siya ngayon din.
Nagsimulang mabahira ng takot ang kanyang tingin. Si Layton, gayunpaman, ay hindi natapos sa panlilibak kay Jared. Himak, huwag mo nang isipin na iwanan ito. Mabuhay ngayong nandito ka, Jared. Akala mo untouchable ka kasi kilala mo si Tommy Lewis at Walter Grange. How dare you intimidate me just because may mga nakakatakot kang kakilala? Well, wala sa kanila ang makapagliligtas sa iyo ngayon. Lumobo ang galit at galit ni Layton nang maalala niya ang kanyang maamong pag-uugali kay Jared sa nakaraan. Humakbang siya patungo sa kanyang kaaway at itinaas ang kamay para sampelan siya. Umalis ang kamay ni Jared at hinawakan ang palso ni Layton sa isang death grip. He uttered coldly, I don't need to relay sa sino man maliban sa aking sarili upang takutin ka. Snap! Nabalian ni Jared ang braso ni Layton na para bang ito ay isang sanga. At ang huli ay napahiyaw sa dalamhati. Umalangaw-ngaw sa buong pabrika ang kanyang paghihirap na pag-iyak. Sinipa ni Jared si Layton sa tiyan. At iniluwa ni Layton ang isang subo ng dugo. Pinalipad siya ng puwersa, parang manikang basahan. At agad siyang pumulupot sa kanyang sarili nang mapahigi siya sa lupa. Ikaw. Masakit na tumalsik si Layton at pinandilatan si Jared. Binigyan kita ng pangalawang pagkakataon. Pero pinili mong sayangin ito. Komento ni Jared at humakbang patungo sa nakakatakot na Layton. Patayin siya. Patayin siya. Umiyak si Layton, na natarante nang makita ang walang awa na pagsulong ni Jared. Napatingin ang dalawang bodyguard kay Tyrion at hinihintay ang utos nito. Tumango si Tyrion at nag-utos. Patayin siya. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard bago sinugod si Jared, na nagpatuloy sa paghakbang patungo sa Layton. Hindi nababagabag. Halos nasa harapan na niya ang mga bodyguard nang bumaril ang mga kamay ni Jared. Na sinunggaban ang mga lalaki. Mga leeg. Ang mga malalaking lalaki ay itinaas sa hangin sa pamamagitan ng kanilang mga leeg. Parg! Pulang-pula ang kanilang mga mukha habang naghaharutan. Nahihirapang huminga. Basag. Basag. Agad na tumahimik ang kanilang nagpupumiglas na anyo. Ang mga tunog ng pagla-crunch ng mga buto ay isang sigurado at nakakagigil na tanda ng kanilang pagkamatay. Thud! Niluwagan ni Jared ang kanyang pagkakahawak sa kanilang mga leeg. At ang walang buhay na mga katawan ay bumagsak ng husto sa lupa. Nagumalaw. Mga layer ng alikabok. Nagulat si Layton at Tyrion sa katahimikan. Paano nahulog ang dalawang master ng internal energy ni Jared sa isang kisap mata? Nagsimulang manginig ang kamay ni Tyrion. Ang kanyang kumpiyansa ay mabilis na hamina sa kabila ng baril sa kanya. Kamay. Nagpupumiglas pa rin si Layton sa sakit. Gumapang siya patungo kay Tyrion at nagmakaawa. Mr. Whittaker, gamitin mo ang iyong baril. Mabilis. Patayin siya. Nawala sa pag-iisip si Tyrion at itinutok ang baril kay Jared. Jared, mag-ingat ka. Sigaw ni Josephine bilang babala bago kinagat ang bisig ni Tyrion ng buong lakas. Parg! Nagulat sa kanyang pag-atake. Itinulak siya ni Tyrion sa isang tabi. Agad na tumakbo si Josephine patungo kay Jared. At sa halip ay pinaputok ni Tyrion ang kanyang baril kay Josephine. Isang baliw. Ekspresyon ng mukha niya. Naningkit ang tingin ni Jared nang marinig ang putok ng baril. Nasa gilid siya ni Josephine sa isang iglap. Panangga sa katawan. Kanya. Tumama ang bala sa ulo ni Jared. At kinilig si Josephine sa malapit na tawag. Nabigla si Tyrion sa hindi nakuhang shot. Mabilis siyang nagpaputok ng dalawa pang sunod-sunod na putok. Bang! Bang! Sa takot ni Tyrion, nagpatuloy si Jared sa paglalakad ng mahinahon patungo sa kanya. Hindi nasaktan. F***, anong problema nitong baril? Nagmura si Tyrion bago hinawakan ang kanyang baril gamit ang dalawang kamay. Pinakalma niya ang kanyang kaba bago tinutukan si Jared. Nalampasan pa ng bala ang target nito. Si Tyrion ay galit na galit sa pag-aalala. Ang mga bala ay tila lumaki ang kanilang mga mata sa kanilang pag-iwas. Jared sa lahat ng gastos. Muli niyang hinatak ang gatilyo. Doon niya lamang napagtanto na naubusan na pala siya ng bala. Mabilis na ibinato ni Tyrion ang kanyang baril kay Jared at tumalikod upang tumakbo.
Ang kanyang pagtakas ay napigilan ni Layton, na kumapit sa binti ni Tyrion na parang pile at bamulong. Iligtas mo ako, Mr. Whittaker. Huwag mo akong iwan dito. Nakatuon lamang si Tyrion sa pagliligtas sa sarili. Sinubukan niyang ipagkibit balikat si Layton at sumigaw. Bitawan mo ako. F***tapper. Pakawalan. Hinigpitin lamang ni Layton ang kanyang paghawak sa binti ni Tyrion. Si Tyrion lang ang tanging ginawa niya para makalabas ito ng buhay. Maya-maya pa ay inabot na sila ni Jared at hinawakan ang kwelyo ng shirt ni Tyrion. Umiling si Tyrion na parang dahon. Anong ginagawa mo? Ako ay isang Whittaker. Babayaran ka ng tatay ko kapag nasaktan ka. Ako. Sampal. Sinampal ni Jared si Tyrion ng napakalakas kaya umikot ang huli ng ilang beses. Nawala rin lahat ng ngipin niya. Para kay Josephine ang sampal na ito. Napabuntong hininga si Jared bago sinuntok si Tyrion sa sikmura. Dahilan para magawa niya ito. Magpakawala ng tortured na sigaw at doble sa sakit. Ginawa ni Tyrion at Layton ang magkapares. Napayuko sila sa sobrang sakit sa awa ni Jared. Pinandilatan ni Jared ang dalawa bago ipinatong ang isang paa sa ulo ni Layton. Agad namang nagmakaawa si Layton para sa kanyang buhay. Nagkamali ako. Jared. Patawarin mo ako. Patawarin mo ako. I swear gagawin ko. Hindi ka na muling guguluhin. Ibibigay ko sa iyo ang buong yaman ng pamilya natin basta't iligtas mo ang buhay ko. Malamig na sagot ni Jared. Isang beses na kitang iniligtas. Ngunit hindi mo ito pinahahalagahan. Walang awa niyang tinapakan ang paa. Si Layton ay namatay sa isang malagim at masakit na kamatayan. Ang kanyang dugo ay tumalsik sa kanyang paligid, na nagbuhos ng isang takot na Tyrion. Napasigaw si Tyrion sa takot. Hindi pa siya nakakita ng isang tao na namatay sa harap ng kanyang mga mata. Tinakpan ng takot na si Josephine ang bibig para pigilan ang sarili sa pagsigaw. Hindi kailanman nakapatay si Jared. Isang tao sa harap niya hanggang ngayon. At sa napakasamang paraan. Hindi kukulangan. Gayunpaman, alam niyang mayroon siya. Marahas na kumilos upang protektahan siya. At hindi siya natakot sa kabila ng naramdaman niya ang kanyang hangarin na pumatay. Itinaas ni Jared ang paa niyang basang-basa ng dugo at sunod na tinapakan ang ulo ni Tyrion. Ang nakakasukang amoy ng dugo. Napa-hysterical si Tyrion habang nagsusumamo. Huwag mo akong patayin. Huwag mo akong patayin. Kaya kitang ibigay. Ano mang nais mo. Ano mang bagay. Gusto ko ang buhay mo. Mabangis na tumahol si Jared. Nagpapadala ng mga sariwang alon ng takot sa katawan ni Tyrion. Hinailan ni Josephine si Jared sa isang tabi at nagmamadaling pinayuhan. Jared, hindi mo siya mapapatay. Huwag kang padalos-dalos. Habang ang mga Sullivans at mga taga-suporta ni Jared ay maaaring comfortable na makitungo sa pamilyang Scott kaysa sa Layton. Kamatayan. Ang Whittakers ay isang ganap na naiibang laro ng bola. Kung si Jared ang pumatay kay Tyrion. Kahit ang mayor ng maaaring pigilan ni Horrington ang pamilya Whittaker na ipaghiganti ang kanilang anak. Nilinggan siya ni Jared at humingi ng tawad. I'm sorry I put you through this. Josephine. Magiliw niyang pinasadahan ng mga daliri ang galit na bakas ng kamay sa pisngi nito. Ayos lang ako. Umuwi na tayo. Ayokong mag-alala si Dad. Matagal nang naramdaman ni Josephine ang kasiyahan sa init ng palad ni Jared. Tumanggaw si Jared bago ibinalik ang atensyon kay Tyrion, na nahihiyang umiwas ng tingin. Ililigtas ko ang iyong buhay. Ngunit pagbabayaran mo ang iyong mga maling gawain. Dahil doon, natapakan ni Jared ang guya ni Tyrion, na nabasag ang kanyang tibia na hindi na naaagapan. Parg! Nabaluktot ang mukha ni Tyrion sa paghihirap habang inilalabas ang sakit. Pero na, hinawakan ni Jared ang kamay ni Josephine at naghanda ng umalis. Halos hindi pa sila nakakadalawang hakbang nang umikot si Josephine. Humarap kay Tyrion. Sino sa lupa? Sinabi sa iyo ang tungkol dito at inayos na pumunta ka sa Horrington. Matagal nang pinag-iisipan ni Josephine ang isyong ito. Tila hindi maisip na angkinan ni Layton ang mga mapagkukunan at reputasyon na kailangan upang makilala si Tyrion.
Kinagat ni Tyrion ang kanyang mga ngipin laban sa sakit at sinabing, "Si Frederick iyon. Sinabi niya sa akin ang lahat at nakumbinsi ako na pumunta sa Horrington." Isinasagawa ni Tyrion ang kanyang plano. Kung nagpa siya si Jared na sundan si Frederick sa kabila ng kanyang katayuan bilang ang anak ng alkalde, si Tyrion ay masisiyahan sa pagbagsak ni Frederick sa pamamagitan ng walang sariling pagsisikap. Kalahati. Isang nakamamatay na kislap ang bumungad sa mga mata ni Jared nang marinig niya ang pangalan ni Frederick. Naalarma si Josephine nang siya. Nakita niya ang pagbabago ng ekspresyon nito. At labis niyang pinagsisihan ang pagpipilit niyang sabihin ang katotohanan. Tyrion, she coaxed, "Jared, everything's fine now. Hindi mo na ako kailangang ipaghiganti." Umaasa siyang hindi niya ilalagay ang sarili sa hindi kinakailangang panganib sa pamamagitan ng paghihiganti kay Frederick. Lahat tama. Tumango si Jared at walang kahirap-hirap na sinalo si Josephine sa kanyang mga bisig. Kumalas siya sa yakap nito. Isinandal ang ulo sa dibdib nito. Parang ang init ng katawan niya. Pinakaligtas na kanlungan sa mundo para kay Josephine. Puno ng guilt habang nakatitig sa gulong-gulong babae sa kanyang mga bisig. Nangako si Jared, "Hinding-hindi ko hahayaan ang sinuman. Nasaktan ka na naman. Hindi kailanman. Alam ko, nagtitiwala ako sa'yo." Ikinawit ni Josephine ang kanyang mga braso sa leeg ni Jared at hinalikan ito sa pisngi. Sa kabila ng kanilang pagmamahalan sa isa't isa, wala pa ring panlabas na ipinahayag ang kanilang damdamin hanggang sa ang halik ni Josephine. Maingat na inilagay ni Jared si Josephine sa passenger seat bago sila ihatid sa tirahan ng Sullivan. Samantala, nahirapan si Tyrion at nabigong makatayo sa abandonadong pabrika. Tinitigan niya ang kanyang nasirang binti at umungal. "Babayaran kita dito, Jared." Palakad-lakad si William sa tirahan ng Sullivan sa pagkabalisa. Nag-aalala tungkol sa kinaroroonan ni Josephine. Gagawin niya. Madaling isuko ang kanyang buhay kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Nakarating si Jared sa tirahan ng Sullivan nang wala sa oras. Bumaba si Josephine sa sasakyan at kaagad. Inilunsad ang sarili sa isang bal-isang William sa pintuan. "Tatay." Humihikbi siya habang nakayakap sa ama. "Okay ka lang ba, Josephine?" Basang-basa ng luha ang mga mata ni William. Tumango siya. "Sino ang gumawa nito?" "Pupunta ako. Para sir-on siya. Kahit na isang braso at binti ang halaga ko." Sagot ni Jared. "Okay na ang lahat, Mr. Sullivan. Ipaubaya mo sa akin ang iba." Tumango si William at sinabing, "Jared, nasa iyo ang mga mapagkukunan ng aming pamilya. Pwede mong gamitin. Ano mang kailangan mo para mabayaran sila. Si Josephine ang buhay ko. Maaaring ako ay isang matiyagang tao. Ngunit aking sisirain ang sinumang mananakit sa aking anak na babae. Naiintindihan ko." Determinadong tugon ni Jared. Aalis na sana siya nang hawakan ni Josephine ang braso niya at nagbabala. Si Jared, patay na si Layton. At, natutunan ni Tyrion ang kanyang aral. Mangyaring huwag maghiganti sa iba. Nag-aalala pa rin siya na baka haharapin ni Jared si Frederick at mapunta siya sa isang komplikadong gulo. Huwag kang mag-alala. Ang kanyang pagtiyak ay dumating na may kasamang ngiti at isang magiliw na paghaplos sa kanyang buhok. Tapos umalis na si Jared. Agad niyang tinawagan si Tommy. Nang magkadugtong ang linya ay nag-utos siya. "Tommy, ipakuha ni Yoel ang katawan ng kanyang anak. Ang pamilya Scott ay mayroon 3 araw upang umalis sa Horrington. Ayokong makakita ng buhok o magtago sa kanila sa lungsod na ito pagkatapos nito. Kung kasama si Yoel, ang mood para sa paghihiganti. Ipaalam sa kanya na malugod siyang bisitahin ako anumang oras." Tommy acknowledged his command. "Got it. Ako na ang bahala sa lahat." Higit pa sa sapat si Tommy para harapin ang gumuho na pamilyang Scott. At alam ni Jared na si Tommy. Magiging imposible para kay Yoel na ipaghiganti ang kanyang anak. Nagmamaneho si Jared patungo sa bahay ni Glenn mula nang umalis sa tirahan ng Sullivan. Hinding-hindi niya hahayaan Frederick of the Hawk sa ginawa niya kay Josephine. Kahit na ang ama niya ang mayor. Si Frederick ay nananatili sa kanyang bahay. Dahil si Glenn ay pinagmamasdan siyang mabuti sa nakaraan.
Ilang araw. Nakakunot ang kanyang kilay habang tinitingnan ang oras. Gaano karaming oras ang kailangan ni Tyrion? Lumipas ang mga araw. At wala pa ring balita sa kanya. Bumakas ang pagkabalisa sa kanyang puso. Kung hindi man lang siya kino-contact ni Tyrion nitong mga nakaraang araw. Ito, ibig sabihin ay hindi pa siya nagtagumpay. Kung tutuusin, base sa personalidad ni Tyrion. Kung nagawa na niya, nagtagumpay. Alam na sana ni Frederick noon. Naghahanda si Helen ng pagkain sa kusina nang biglang pumasok si Glenn. Nang makitang nakabalik na si Glenn, nagtanong siya, "Glenn, bakit may oras ka pang bumalik para sa tanghalian ngayon?" Tanghalian, may masamang nangyari. Mukhang nag-aalala si Glenn. Bumalik ako para kumuha ng mga gamit. Anong nangyari? Lumabas si Helen sa kusina. Napatay si Layton mula sa pamilyang Scott. Ngunit hindi iyon ang mahalagang bahagi. Ang mahalagang bahagi ay, na si Tyrion mula sa pamilya Whittaker ay nabalian ng paa ng isang tao at nasa ospital pa rin. Ang kanyang pamilya, hindi ito papakawalan ng ganoon kadali. Madiin na nagsalubong ang mga kilay ni Glenn. Ang pamilya Whittaker ay may malawak, mga impluwensya sa mundo ng politika at negosyo. Walang paraan na tumahimik sila tungkol sa katotohanan, na ang kanilang anak ay nasugatan sa Horrington. Bakit dito sa Horrington ang anak ng pamilyang Whittaker? Sino ang may lakas ng loob para saktan siya? Dumating ito, na-shock din kay Helen. Si Frederick, na narinig din ang lahat ng iyon, ay nanginginig sa kanyang bota. Ang kanyang mukha ay mapotla. Huwag mo na akong tanungin. Hindi ko masabi sa'yo. Kinawayan ni Glenn ang kanyang kamay. Alam niyang si Jared ang may pananagutan. Gayunpaman, may utang siyang buhay sa kanya. Kaya ayaw niyang magbenta. Lumabas si Jared. Ang una niyang plano ay tingnan kung posible bang harapin ang sitwasyon ng mapayapa. Okay, hindi na ako magtatanong. Ingat ka na lang. Huwag gawin ang lahat sa iyong sarili. Kung ang isang tao ay may lakas ng loob, para saktan ang isang miyembro ng pamilya Whittaker, pagkatapos ay kaya nilang gawin ang anumang bagay. Paalala ni Helen. Natitiyak niya na kung may makakasakit sa pamilya Whittaker. Kung gayon ang taong iyon ay dapat na isang tao, ay hindi natatakot sa kamatayan. Flang. Nang matapos siya, umalangaw-ngaw ang tunog ng pagkabasag ng salamin. Bumagsak sa lupa ang tasang nasa kamay ni Frederick habang marahas na nanginginig ang kanyang katawan. Anong problema, Fred? Mabilis na humakbang si Helen at hinawakan ang kanyang noo nang mapansin siya. Pagpapahayag. Bakit ang sanggit mo? May sakit ka ba? Wala lang. Ayos lang ako. Babalik ako sa taas. Itinulak ni Frederick ang kamay niya at naghanda sa pagtungo. Pabalik sa itaas. Nakataas ang kilay ni Glenn habang nakatitig kay Frederick. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Jared. May makapal na amoy ng dugo at pagpatay sa kanyang paligid. Nang makita niya si Frederick, pinakipot niya ang kanyang sarili. Mata sa kanya, Ginoo, Chance. Natarante si Glenn sa itsura ni Jared at sa masangsang na amoy ng dugo sa kanya. Natambas si Frederick sa lupa sa gulat at halos mabasa ang pantalon niya nang makita si Jared. Nang makita kung gaano kaitikot ang kanyang anak, agad na naunawaan ni Glenn ang nangyayari. Sagutin mo ako, hiniling mo ba kay Tyrion na kidnapin si Josephine? Hindi pinansin ni Jared si Glenn at diretsyong naglakad papunta. Frederick, ano? Inagaw ni Tyrion si Josephine. Nanlaki ang mata ni Frederick. Hindi niya inaasahan ang gagawin ni Tyrion. May ganyan. Mabilis siyang umiling. Hindi ko sinabi sa kanya na kidnapin si Josephine. I swear. Marahil ba ito ay hindi pagkakaunawaan? Mr. Chance. Helen pipe up. Ang kanyang puso ay sumasakit para sa kanyang anak. Tumahimik ka. Angal ni Glenn sa asawa bago masama ang tingin kay Frederick. Dumating si Tyrion sa Horrington. Dahil sa iyo, hindi ba?